Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 431. Parang nasa panaginip si Elaine nang makita niya si Jeric. Hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Jeric sa kanya at sinabing, "Sabi ko gusto kitang makita ng tatay mo. Siyempre tutuperin ko ang salita ko." May matamis na ngiti sa labi, naglakad si Elaine patungo kay Jeric. "Di ba sabi ko sa'yo? Sa sobrang abala mo, hindi pa huli ang lahat para pumunta ka mamaya," bulong ni Elaine kay Jeric. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na lamang. Nang makita ito, nakaramdam si Zack ng hindi maipaliwanag na selos sa kanyang puso. Maging sina Cameron at Josh ay hindi na nakatiis. Hindi nila inaasahan na matatalo si Zack bago pa man niya sinimulang habulin si Elaine. Halata naman na si Jeric ang boyfriend ni Elaine. Hindi man nila sabihin ay ramdam na ramdam nila ang hindi maipaliwanag na kahihiyan kay Zack. Hindi may larawan ni Zack kung gaano siya kahihiyan at galit. Hindi mabilang na mga babae ang nagustuhan niya noon pa man. Masasabing kahit wala siyang ginagawa ay maraming babae ang magkukusa na lumapit sa kanya. Tulad ngayon, ang babaeng kinagigiliwan niyang magpakita ng pagmamahal sa kanyang nobyo sa harap niya at ginawang saksi sa kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Masasabing ito ang unang pagkakataon. Siyempre, hindi nakatiis ang mayabang at dominanteng supling ng gitnang rehiyon. Tumingin si Zack kina Cameron at Josh, sinenyasan sila ng kanyang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, gusto niyang ipaghiganti siya ng mga ito. Naunawaan kaagad nina Cameron at Josh ang ibig niyang sabihin. Kasabay nito, aalis na sina Jeric at Elaine matapos magpalitan ng matatalik na salita. "Sir, maghintay ng 1 minuto." Sigaw ni Cameron kay Jeric. Napahinto sina Jeric at Elaine sa kanilang mga landas. Ngumiti si Jeric at inosenteng tumingin kay Cameron. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Ngumiti si Cameron at nagtanong, "Sir, anong ginagawa mo?" Sumagot si Jeric, "Isa akong estudyante." Siya ay talagang isang mag-aaral, ngunit siya ay naiiba sa ibang mga mag-aaral dahil siya ay may bilyon-bilyong kayamanan at ari-arian. Ngumiti si Cameron at sinabing, "Estudyante ka pala. Bibigyan kita ng $200,000. Paano kung iwan ang magandang babae na ito mag-isa?" Kumunat ang noo ni Elaine at may sasabihin sana. Pinigilan siya ni Jeric at tinanong si Cameron, "Bakit ko iiwan ang girlfriend ko?" Tinuro ni Cameron si Zack at sinabing, "Sir, kilala mo ba siya?" Sumagot si Jeric, "Hindi, ayoko." Proud na sabi ni Cameron, "Kung gayon, hayaan mo akong ipakilala siya sa iyo. Ito si Zack, ang Mr. Laurier ng pamilya Laurier, ang No. Isang mayayamang pamilya sa gitnang rehiyon. Pagmamay-ari ng Laurier Group ang mga nakalistang kumpanya gaya ng Central Petroleum, Victory Real Estate, Dragon Roast Hotel, at Central Chemicals. Ang kabuuang asset nito ay maaaring umabot sa $40 bilyong, at ito ang pinakamalaking negosyo sa gitnang rehiyon. To tell you the truth, ang isang sayen mula sa isang mayamang pamilya ay nagustuhan ni Elaine Powell, kaya, basta pumayag kang iwan si Miss Elaine, hindi problema ang pera. Mukhang hindi nasisiyahan si Elaine at sinabi kay Cameron, "Sir, hindi ako object. Hindi mabibili ng pera. O ibenta mo ako. At saka, ang relasyon namin ni Jeric ay hindi isang bagay na masusukat ng pera. Hindi namin kailangan ng pera mo." Gayunpaman, tumingin si Cameron kay Elaine at ngumiti. "Huwag ka kasing tumanggi, Miss Powell. Basta pumayag kang makasama si Mr. Laurier, not to mention na hindi mo na kailangang magtrabaho sa kafe, kahit si Mr. Winston, na pinapagalitan ka, ay dapat tumango at yumuko sa iyo. Bukod dito, ang pamilya Laurier ay maraming pera. Sa oras na iyon, maaari kang magkaroon ng mga mamahaling sasakyan, mga bahay na may estilong banyaga, mga branded na bag, alahas, at iba pa. Tatangkilikin mo ang kaluwalhatian at kayamanan." Kabanata 432. "Sir, sa sobrang tukso mo, bakit hindi mo siya maging boyfriend?" Ngumisi si Jeric. Gayunpaman, hindi pinansin ni Cameron si Jeric at tumingin ng diretso kay Elaine, na nagsasabing, "W do. Sa tingin mo, Miss Powell,
Nanatiling kalmado si Elaine at nagsabi, paumanhin, hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Si Jeric lang ang gusto ko. Pagkasabi noon ay tiningnan ni Elaine nang masuyo si Jeric. Nakangiti tumingin si Jeric kay Elaine. Nagtama ang kanilang mga mata, puno ng enderness at tamis. Dahil dito, medyo napahiya sina Cameron at Zack. Nang makitang nadismaya si Cameron, sinabi ni Josh kay Elaine, Miss Powell, gusto ka ni Mr. Winston na tanggalin sa kafe ngayon lang. Nagsalita si Mr. Laurier para sa iyo, kaya nagawa mong panatilihin ang iyong trabaho. Sinabi mo na hindi ka mawawalan ng trabahong ito. Ang iyong ama ay nangangailangan ng maraming pera. Ano pa, gamutin mo ang sakit niya. Purse, kaya mo. Kung kasama mo si Mr. Laurier, ang lahat ng mga paghihirap na ito ay hindi magkakaroon. Siyempre, tumanggi ka, ngunit mawawalan ka ng trabaho. Kung gayon, ang iyong ama ay hindi makakakuha ng mas mahusay na paggamot dahil nawalan ka ng iyong trabaho. Napangiti si Jeric. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi siya magtrabaho, susuportahan ko siya. Column. Lahat. Pagkatapos noon, inakbayan ni Jeric si Elaine at sinabing, nagugutom ka siguro, Elaine. Tara, kain na tayo ng pagkain. Tumango si Elaine kay Jeric na may kumikinang na mga mata. Siya ay masunurin tulad ng isang tupa. Hindi na kailangang sabihin, sinabi ni Jeric na kahit hindi siya magtrabaho, susuportahan siya nito, na nagpainit sa kanyang puso at nagpakilos sa kanya ng labis. Nang makita ito ni Zack ay hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Siya ay lubos na pinahiya nina Jeric at Elaine. Bilang pinakamataas na supling ng gitnang rehiyon, palagi siyang mayabang. Kailan pa siya? Sobrang naagrabyado. Napatingin si Zack sa dalawang bodyguard na nasa tabi niya na may matinding tingin sa mga mata. Naintindihan naman agad ng dalawang bodyguard ang ibig sabihin ni Zack. Sabay tingin din nina Cameron at Josh sa mga bodyguards nila. Agad na sumugod ang ilang bodyguard para pigilan sina Jeric at Elaine. Anong gusto mo? Tanong ni Jeric habang nakatingin kay Zack at sa isa pang L. Tumaas ang kilay ni Cameron at sinabing, ang girlfriend mo ay nagtilamsik ng kape sa damit ni Mr. Laurier. Gusto naming humingi ka ng tawad kay Mr. Laurier. Nag-echo si Josh. Tama na. Humanap ng lugar na pagtitimplahan ng tsaa at humingi ng tawad kay Mr. Laurier. Sa oras na ito, napansin na ng ilang tao sa paligid na may mali dito at nagsimulang manood sa kanila. Nag-alala si Elaine kay Jeric dahil puro matangkad si Zack at ang iba pang bodyguard. At malakas. Kaya, sabi ni Elaine kay Zack, Mr. Laurier Lay, kasalanan ko. Nabuhusan ko ng kape ang damit mo. Aksidente. Ako ay taos pusong humihingi ng tawad sa iyo muli. Pasensya na. Pagkatapos noon, yuyuko na sana si Elaine kay Zack at humingi ng tawad pero pinigilan siya ni Jeric. Siguradong hindi niya hahayaang paulit-ulit na humingi ng tawad ang kasintahan kay Zack sa mahinang boses. Sa katunayan, si Zack, Josh, Cameron, at ang kanilang mga bodyguard ay pawang maliliit na patatas kay Jeric. Hindi naman sila sineseryoso ni Jeric. Gayunpaman, mas maraming tao ang dumating. Kung gagawa siya ng aksyon, babalaan niya ang lahat. May ideya si Jeric. Sabi niya kay Zack, dahil may nagawang mali ang girlfriend ko, dapat siyang humingi ng tawad sa iyo, Mr. Laurier. Handa kaming humanap ng restaurant na magdaraos ng piging para humingi ng tawad sa iyo. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Zack, Cameron, at Josh, kumikinang sa kasiyahan ang kanilang mga mata. Kabanata 433. Sa kanilang opinyon, tiyak na natakot si Jeric sa kanilang mga bodyguard at sa wakas ay sumuko. Sabi ni Zack. Kung gayon, dalhin natin ang ating sasakyan sa restaurant. Pagkatapos noon, iniabot ni Zack ang kanyang kamay sa kanyang Ferrari. Naglakad sina Jeric at Elaine patungo sa Ferrari. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay sina Jeric at Elaine sa Ferrari. Ilang mamahaling sasakyan ang tumilapon. Huminto ang ilang mamahaling sasakyan sa harap ng ilang abandonadong pabrika sa mga suburb, malayo sa mataong lugar sa downtown. Halos walang tao dito. Bumaba ng sasakyan ang ilang bodyguard, pati na rin sina Zack, Cameron, at Josh.
Pagkatapos, pinagbuksan niya ng pinto ng kotse sina Jeric at Elaine. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka sa kotse. Malamig na sabi ni Zack. Bumaba sina Jeric at Elaine sa sasakyan. Nang makita ni Elaine si Zack na dinadala sila sa abandonadong pabrika, lalo siyang nakaramdam. Hindi mapalagay. Sa kabilang banda, kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Jeric. Tumingin siya sa paligid at nagkunwaring tuliro habang nakatingin kay Zack. Hindi, Mr. Laurier. Ito ay isang abandonadong pabrika, hindi isang restaurant. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa sina Cameron, Josh, at ilang bodyguard. Tumingin si Cameron kay Jeric na may sarkastikong ekspresyon. Tanga ka, syempre hindi ito restaurant. Sa tingin mo ba, pinapakain kita sa isang restaurant? Sabi ni Jeric na may nakakalokong tingin, hindi ba tayo pupunta sa isang restaurant para kumain? How dare you offend Mr. Laurier and want to eat? Kainin mo ang kamao ko. Mabangis na sabi ni Josh. Tumingin si Jeric kay Zack at sinabing, hindi ba kami sumang-ayon na hihingi kami ng tawad sa iyo at hayaan ang mga nakaraan na lumipas? Ngumuso si Zack, Jeric, hayaan mo akong sabihin sa iyo, walang sinuman sa mga babaeng gusto ko ang makakatakas sa akin. How dare you go against me? Hindi ka ba maganda sa kafe ngayon? Ngayon gusto kong marinig ulit. Iiwan mo ba si Elaine o hindi? Kung iiwan mo siya, pwede kitang free. Gumapang ka. Malayo. Kung hindi mo siya iiwan, pasensya na. Natatakot akong mapilayan ang iyong mga kamay at paa. Magiging basura ka na. Pagkarinig nito, agad na namutla si Elaine. She said to Zack, Mr. Laurier, hindi ako papayag na saktan mo ang boyfriend ko. Pagkasabi niyon ay tumayo si Elaine sa harap ni Jeric. Ang dahilan kung bakit siya ay walang takot at tumayo upang protektahan si Jeric ay dahil iniligtas siya ni Jeric at ang kanyang buhay sa pinakamahalagang sandali. Sa makatuwid, sa kanyang puso, si Jeric ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Kung may gustong manakit sa kanya, paprotektahan niya ito ng buhay niya. Nang makitang pinuprotektahan ni Elaine si Jeric sa lahat ng bagay, lalo pang nagseselo si Zack at ayaw sumuko. Tumingin siya kay Jeric at sarkastikong sinabi, akala ko totoong lalaki ka. Hindi ko ini-expect na kailangan mo ng babaeng magpoprotekta sa iyo. Naantig si Jeric na ang isang babaeng tulad ni Elaine ay itataya ang kanyang buhay upang protektahan siya. Inabot ni Jeric ang kanyang kamay, tumingin sa kanya, at sinabing, ikaw ang aking babae, Elaine. Ako dapat ang magpoprotekta sa iyo anumang oras, hindi ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Tumayo ka sa likod ko. Hindi nila ako kayang saktan, at hindi ka rin nila kayang saktan. Walang kurap na tinitigan ni Elaine si Jeric. Ang determinasyon sa kanyang mga mata at ang pagmamahal na mayroon siya para sa kanya ay biglang nagpakalma sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at suporta. Marahang hinayla siya ni Jeric sa likod niya. Tumayo siya sa harapan niya para protektahan siya na parang isang bayani. Naantig, masaya, at may bahid ng tamis sa kanyang puso si Elaine. Paft, sa tingin mo ba hero ka talaga? Hindi mapigilan ni Cameron na mapangiti. Hindi ko alam kung magiging bayani ka o duwag na nakahandusay sa lupa at bali ang mga kamay at paa mo mamaya. Ngumisi si Josh. Ngumisi si Jeric, tumingin sa dalawa, at sinabing, well, to tell you the truth, magaling ako sa martial arts. Para sa akin, hindi ka lang mahina kundi basura rin. Sobrang. Talagang insa sa aking imahe ang pakikitungo sa isang grupo ng mga mahihinang tulad mo. Siyempre, dahil gusto mong mamatay, mapupuno ko lang ang hiling mo. Matapos marinig ang sinabi ni Jeric, natigilan silang lahat sina Zack, Cameron, at Josh, pati na rin ang mga bodyguard. Napaawang ang kanilang mga bibig sa gulat. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Jeric. Pagkatapos, nang magkamalay sina Zack, Cameron, at Josh, napuno ng galit ang kanilang mga mata, at nag-aapoy sila sa galit. Napakayabang ni Jeric para sabihing mahina sila at walang silbi. Isang insulto sa kanyang imahe ang pakikitungo sa kanila. At nagpumilit silang ligawan si kamatayan, kaya pagbigyan niya ang kanilang hiling.
Si Zack at ang iba ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at ang galit sa kanilang mga puso ay sumabog. Well, well, well. Ito ang unang pagkakataon na tinawag akong mahinang talunan. Kung hindi ako maglalaan ng oras para harapin ka at hahayaan kang mamatay sa sakit, hindi ako ang magiging pinakamataas na supling ng gitnang rehiyon. Inutusan ni Zack ang kanyang mga bodyguard na may dugong mga mata, turuan ang taong ito ng leksyon. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga bodyguard, pagkatapos ay inilabas ang kanilang panloob na mana at sinuntok. Jerick. Ang malakas na internal mana ay palm unit ng hangin at naglabas ng kamangha-manghang momentum. Masasabi ni Jerick na ang mga bodyguard na ito ay pawang mga baguhan na top-tier martialists. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi mababa. Gayunpaman, ang mga top-tier martialists ay wala kay Jerick. Bang bang bang. Ang mga kamao ay lumipad sa hangin na parang anino. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumabog. Sa isang iglap, sina Zack, Cameron, at Josh ay nakaramdam ng hininga. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na tunog ang kahabag-habag na hiyawan. Si Pard na bumulaga kay Cather ay pinalipad na parang bulak. Weed. Malakas na putok ni Debedeguant na nagpalipad nito binomba ang panlabas na dingding ng. For sure either in there na tayo. Sure hell after Roches was hardest open one wall. Nabasag ng bodyguard ang pader at bumulwak sa abandonadong pabrika. They were slow reset, lahat sila ay malubhang nasugatan at walang malay. Sina Zack, Cameron, Josh ay tumingin sa mga butas sa panlabas na bahagi ng pabrika. Napalunok silang lahat sa hininga ng malamig na hangin. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Ang mga ito sa mga bodyguard ay pawang mga baguhan na top-tier martialists. Hindi sila external force martialists o internal force martialists, kundi top-tier martialists. Gayunpaman, ano? Ang mga top-tier martialists na ito ay pinalipad lahat ni Jerick nang wala pang isang galaw. Ang mas ikinagulat ni Zack at ng iba pa ay hindi nila makita kung paano man lang kumilos si Jerick. Nakita na lang nila na ang kanilang mga bodyguard ay pinalipad lahat sa isang iglap sa sandaling sila inatake. Masyadong nakakatakot si Jerick. Mukhang naintindihan nila na hindi naman nagyayabang si Jerick. Siya ay talagang isang kamangha-manghang master. Maging si Elaine ay natigilan. Kahit na sinabi sa kanya ni Jerick na alam niya ang martial arts sa Langford Tower. Ngunit kung tutusin, hindi pa niya ito nakitang lumaban sa sinuman, kaya hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita niyang pinalipad ni Jerick ang mga bodyguard. Kabanata 434. Alam niya kung gaano kalakas ang boyfriend niya sa martial arts. Ito ay ganap na napawi ang kanyang pag-aalala tungkol kay Jerick. Bagamat nabigla sila ni Jerick, nagkatinginan sina Zack, Cameron, at Josh. Gayunpaman, ayaw nilang aminin ang pagkatalo. Matalim na tumingin si Zack kina Cameron at Josh habang sinasabi niya, Cameron, Josh, sabay tayong umatake. Agad na tumingin sina Cameron at Josh ng mabangis na tingin at sumagot, Okay, Mr. Laurier, sabay tayong lumaban. Si Zack ang pinakamalakas sa kanila, isang intermediate first-rate martial artist. Sina Cameron at Josh ay mga elite top-tier martialists din. Dahil sa hindi sila mahina ay naramdaman nilang may pag-asa pang matalo si Jerick. Swoosh! 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 Ang tatlo sa kanila ay naging tatlong after images at inatake si Jerick nang may kakilakilabot. Momentum. Nanatiling kalmado si Jerick sa harap ng kanilang mga pag-atake. Sasalakayin na sana nila si Jerick. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Jerick. Walang espesyal na pamamaraan sa kanyang paglipat, ngunit siya ay mabilis. Sampal, sampal, sampal. Si Zack at ang dalawa pa ay nagpakawalan ng malungkot na iyak habang pinalipad sila. Sa isang malakas na putok, binasag nila ang tatlong butas sa panlabas na dingding ng pabrika. Sila ay ganap na natahimik. Natulala talaga si Elaine. Pinalipad lang ni Jerick sina Zack, Cameron, at Josh na may kasamang sampal. Para kay Elaine, si Jerick ay isang Superman. Iniisip kung paano pa rin siya nag-aalala tungkol kay Jerick kanina,
Pakiramdam niya ay hindi na kailangan. Elaine, everything is settled here. Bumalik na tayo sa syudad para kumain, tinapik ni Jeric ang alikabok sa katawan at sinabi kay Elaine. Napakalma niya, at ang sinumang hindi nakakaalam sa nangyari ay iisipin na lamang niya ang isang maliit na issue. Napatingin si Elaine kay Jeric nang may paghanga at tumango sa kanya. Sumakay sina Jeric at Elaine sa Ferrari na minamaneho ni Zack. Pagkatapos, sa dagandong ng makina, pinalayas ni Jeric ang Ferrari mula sa inabandunang pabrika sa mga suburb. Makalipas ang isang oras, nakaupo na sina Jeric at Elaine sa isang marangyang restaurant. Kumain silang dalawa at nakatikim ng masarap na alak. Cheers, Elaine. Cheers. Nagklink silang dalawa ng salamin. Humigop ng red wine si Elaine at tinanong si Jeric, Jeric, paano mo nalaman na nagtatrabaho ako sa cafe na iyon? Sabi ni Jeric, hindi ko alam. Sa Dragon Roost Hotel lang ako tumutuloy. Ilang daang metro lang ang layo nito sa cafe na pinagtatrabahuan mo. Nang makita ko ito, gusto kong pumasok at magkape. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Zack at ang mga bastos na nanggugulo sa iyo. Hindi inaasahan ni Elaine na mananatili si Jeric sa Dragon Roost Hotel. Anong coincidence? Kabanata 435. Gayunpaman, hindi niya alam na ang lahat ng ito ay inayos ni Jeric. Jeric, kung hindi ka nagpakita ngayon, hindi ko talaga alam kung paano sila aalisin, tumingin si Elaine kay Jeric at sinabing. Sabi ni Jeric, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang magtrabaho. Tumango si Elaine. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na bumalik si Elaine sa cafe para magtrabaho. Sa cafe ulit. Bagamat kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho, at bago pa man siya makahanap ng bagong trabaho, maaaring hindi sapat ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama, gayunpaman, ayaw niyang humarap sa isang rogue. Parang si Zack. Mula ngayon, manatili ka sa bahay at alagaan mong mabuti ang iyong ama. Huwag ka nang maghanap ng trabaho, casual na sabi ni Jeric. Itinaas ni Elaine ang kanyang ulo at nagtatakang tinanong si Jeric, bakit? Sinabi ni Jeric, ikaw ang aking babae. Kaya kitang alagaan. Isa pa, kaya kong bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng iyong ama. Ayokong maabala ka ng ilang hooligan kapag nagtatrabaho ka. Kung may mangyari sa iyo, mag-aalala ako ng husto. Bagamat naramdaman ni Elaine na malusog siya at hindi niya kailangan si Jeric para suportahan siya, labis siyang na-touch. Si Jeric ay nagmamalasakit sa kanya at natatakot na may masamang mangyari sa kanya dahil sa mga hooligan. Sinabi ni Elaine kay Jeric, Jeric, mag-iingat ako sa susunod kong trabaho. Ipinapangako kung hindi na ito mauulit. Hindi siya sinagot ni Jeric. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono na parang may ginagawa. Pagkatapos, ibinaba niya ang phone niya at pinagpatuloy ang pagkain niya. Nang makitang tahimik si Jeric, hindi maiwasan ni Elaine na hindi mapalagay habang iniisip, galit ba si Jeric dahil gusto kong magtrabaho? Kaya, kinuha ni Elaine ang isang piraso ng malambot na steak mula sa plato kasama ang kanyang tinidor, inilagay ito kay Jeric, at papuri na sinabing, Jeric, kumain ka ng steak. Tumingin si Jeric kay Elaine at sinabing, sa tingin mo ba papayag ako sa trabaho mo dahil lang sa pinakain mo ako ng isang pirasong steak? Hindi ko nahahayaang may mangyari ulit sa girlfriend ko. Medyo nasaktan si Elaine. Bakit niya naramdaman na ang kanyang kasintahan ay isang maliit na tulad ng isang napakataas na presidente? Gayunpaman, tumango pa rin siya kay Jeric. Pakikinggan kita, okay. Sa katunayan, siya ay isang estudyante pa rin, at ang kanyang trabaho ay pansamantala rin. Kadalasan, kumikita siya para pambili ng gamot para sa kanyang ama. Kinain ni Jeric ang steak na inabot niya. Habang kumakain siya, pinuri niya, pinapakain ako ng girlfriend ko ng pinakamasarap na steak sa mundo. Ngumiti din ng matamis si Elaine. Maya-maya lang ay narinig ni Elaine na tumunog ang kanyang phone. Kinuha ni Elaine ang kanyang telepono, sinulyapan ito, at sinabi kay Jeric, nanay ko ito. Kukunin ko. Tumango si Jeric. Sinagot ni Elaine ang telepono, hello, mom. Anong mali? Nakatanggap lang ako ng mensahe, Elaine.
Biglang lumabas ang $200,000 sa bank account ko. Anong nangyayari? Ikaw ba? Nanggaling sa kabilang linya ang nag-aalalang boses ng isang babae. Nang marinig ito, agad na napatingin si Elaine kay Jeric. Alam niya nang hindi nahulaan na si Jeric ay maaaring naglipat ng $200,000 sa kanyang ina. Kaya, sinabi ni Elaine sa telepono, "Nay, pera ng boyfriend ko para sa pagpapagamot ni tatay." Ano? $200,000 mula sa boyfriend mo. Sobra na yan. Hindi tayo makakakuha ng napakaraming pera mula sa kanya. Higit pa, binigyan na niya tayo ng $200,000 noong nakaraan. Halatang mas balisa ang nanay ni Elaine. Sabi ni Elaine, "Ma, kunin mo ang pera." Pagkatapos noon ay ibinaba na ni Elaine ang telepono. "Jeric, bakit mo inilipat muli ang $200,000 sa aking ina?" Tanong ni Elaine na nakatingin kay Jeric. Kabanata 436. Sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang ginagawa ni Jeric sa kanyang telepono ngayon. Naglipat pala siya ng $200,000 sa kanyang ina. Tumango si Jeric. "Tama na. Nag-transfer ako ng $200,000 sa mama mo para ganun. Kayang alagaan siya ng mabuti at hindi na kailangan pang pumunta sa nanay mo kaya. Ikaw." Si Jeric ay naglipat ng $200,000 sa bank account ng ina ni Elaine bago ito, kaya mayroon pa rin siyang account number sa kanyang telepono. Kaya ngayon lang siya nag-transfer ng $200,000. Tumingin si Elaine kay Jeric at sinabing, "Jeric, sinabi mo sa akin na estudyante ka sa Oakhaven University. Bakit ang dami mong pera? Masisisi ka ba ng mga magulang mo kung bibigyan mo kami ng $400,000? Malumanay na sabi ni Jeric, "Huwag kang mag-alala, Elaine. Ako mismo ang kumuha ng lahat ng pera." Tumango lang si Elaine. Gayunpaman, medyo nagulat siya. Si Jeric ay isang estudyante lamang sa kolehiyo, ngunit maaari niyang bigyan siya ng $400,000. Naisip ni Elaine na ito ay mahusay na siya ay maaaring kumita ng napakaraming pera sa kanyang sarili. Pagkatapos kumain, umalis sina Jeric at Elaine sa restaurant. Inihatid ni Jeric ang kanyang Ferrari Zac at Elaine sa kanyang bahay. Si Elaine ay nanirahan sa isang lumang komunidad sa Zelok City. Ito ay isa sa mga antas sa isang lumang gusali sa kanyang kapitbahayan. Nakilala ni Jeric ang ama ni Elaine sa napaka-ordinaryong gusaling ito. Ang ama ni Elaine ay isang lalaki sa edad na 50 taong gulang na may kulay abo na buhok sa kanyang ulo at isang mukha na puno ng mga pagbabago sa buhay. Ang pangalan ng kanyang ama ay Charlotte. Ang ina naman ni Elaine ay nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang supermarket. Hindi siya nakita ni Jeric dahil sa trabaho. Ipinakilala ni Elaine si Jeric sa kanyang ama. Nalaman ni Charlie na si Jeric ang kasintahan ng kanyang anak, na minsang nagbigay sa kanya. Kabanata 437. $200,000 para sa isang operasyon sa. Paulit-ulit niyang pinasalamatan si Jeric. Iligtas ang kanyang buhay. Ngumiti si Jeric at hiniling sa kanya na magpahinga ng mabuti. Nakalagay sa towel ang pagkain na dala ni Elaine mula sa restaurant. Pagkatapos, tumayo mula sa upuan sa sala ang ama ni Elaine sa tulong nito at nahihirapang naglakad patungo sa hapagkainan. Pagkatapos kumain, sabay na umupo sina Charlie at Jeric sa sala, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Nanatili si Jeric sa tirahan ng pamilya Powell ng mga 2 hanggang 3 oras bago umalis. Nakita ni Elaine si Jeric. Pagdating nila sa Ferrari, tumingin si Elaine kay Jeric at nakangiting sinabi, "Hindi ko akalain na magkakasundo ka pala ng tatay ko." Sabi ni Jeric, "Syempre. Siya ang aking biyenan." "Hoy! Hindi pa kita pinakasalan, pero maglakas loob ka. Maglakas loob na sabihin na siya ay sa iyo. Na siya ang iyong biyenan. Panahon lang ang pagpapakasal sa akin." Pagkatapos noon, binuksan ni Jeric ang pinto ng kotse. Bago pumasok, tumingin si Jeric kay Elaine at sinabing, "Hindi ko inaasahan na isang mandirigma ang iyong ama." Natarante si Elaine. "Ang aking ama ay isang mandirigma. Bakit hindi niya alam?" Ang alam lang niya ay driver ang kanyang ama bago ang car accident. Tumango si Jeric. At medyo mandirigma siya.
Babalik muna ako sa hotel. Susunduan kita. Bukas. Tumango si Elaine. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sumagot si Jeric, okay, Palm. Palm. Pinalayas ni Jeric ang Ferrari. Naguguluhan pa rin si Elaine sa sinabi ni Jeric tungkol sa pagiging worry ng kanyang ama. Bakit sinabi ni Jeric na ang kanyang ama ay isang mandirigma? Umuwi si Elaine na may pagdududa. Tumingin si Charlie sa kanyang anak at nagtanong, umalis si Jeric. Tumango si Elaine. Oo, tatay. Tumingin siya sa kanyang anak at nagtanong, Elaine, ano ang background ng boyfriend mo? Hindi kailanman tinanong ni Elaine si Jeric tungkol sa background ng kanyang pamilya ng detalyado. Sinabi niya kay Charlie, hindi ko pa naitanong tungkol sa kanyang pamilya, ngunit siya ay isang estudyante sa Oakhaven University. Malalim ang mga mata ni Charlie, at sinabi niya, hindi dapat simple ang background niya, dahil magaling siya sa martial arts. Bihira akong makakita ng isang tao sa kanyang 20s na may ganoong kalaking kapangyarihan. Natigilan si Elaine at nagtanong, Dad, sinabi rin ni Jeric na warrior ka. Yun ba? Totoo. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Charlie. Hindi ko ini-expect na masasabi niya sa kabila ng pagtatago ko. Hindi siya simpleng tao. Kabanata 437. Nagulat si Elaine. Tumingin siya sa kanyang ama at sinabing, Tatay, mandirigma ka talaga. Tumango si Charlie. Oo, tama si Jeric. Ako ay isang mandirigma. Tanong ni Elaine. Pero Dad, bakit hindi ko alam na marunong ka pala ng martial arts? Dati ako ay nagmula sa isang sikat na sekta, ngunit iyon ay 30 taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, ang sekta ay nawasak, at ako ay nanirahan sa pag-iisa. Tumingin si Charlie kay Elaine ng malayong tingin. Tanong ni Elaine, Tay, ano ang tunay mong pangalan? Sabi ni Charlie, Elaine, nakalimutan ko na ang dati kong pangalan. Ngayon, Charlie na lang ang pangalan ko. Obviously, ayaw niyang sabihin sa kanya ang past name niya. Tila hindi niya maatim na alalahanin ang nakaraan. Hindi na nagtanong si Elaine. Pagkatapos ng iyong cast, nagtanong siya ng isa pang tanong, Tay, nasira ba ang paghihiganti mo? Malungkot na umiling si Charlie at sinabing, hindi, napakalakas ng kaaway na ito. Kaya sa loob ng napakaraming taon, hindi ako kailanman naghiganti para sa aking angkan. Sa pagsasalita nito, napabuntong hininga si Charlie. Tatay, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit sinira ng kaaway ang iyong angkan? Curious na tanong ni Elaine. Makahulugang sinabi ni Charlie na may damdamin para sa isang martial arts manual. Ano iyon? Tanong ni Elaine. Gayunpaman, tumingin si Charlie sa kanyang anak at sinabing, mas mabuting hindi mo na alam, Elaine. Kung mas marami kang alam, mas magiging delikado. Sa pagsasalita tungkol dito, same time na sinabi ni Charlie kay Elaine, ang kaaway na iyon ay naging isang mahalagang figure sa mundo ng martial arts ng gitnang rehiyon. Napakalakas niya. Hindi siya sumuko sa paghahanap sa akin, ni hindi siya sumuko sa manual ng martial arts. Masasabi ko sa iyo na ang kanyang mga tauhan ang gustong pumatay sa akin sa aksidente sa sasakyan sa isang buwan. Kanina, napakaswerte ko lang na nakatakas sa sakuna na ito. Nagulat si Elaine. Tay, may nagtangka bang pumatay sa iyo noong naaksidente ka sa sasakyan? Tumango si Charlie. Oo. Pagkatapos, tumingin si Charlie sa kanyang anak na may nag-aalab na mga mata at sinabing, naaksidente ako sa sasakyan mahigit 1 buwan na ang nakalipas, at nakilala ka ni Jeric noong panahong iyon. At gumastos siya ng $200,000 para iligtas ang buhay ko. Ngayon alam mo na kung bakit kita tinanong tungkol kay Jeric. Tumingin si Elaine sa kanyang ama at nagtanong, nag-aalala ka ba na si Jeric ang ipinadala ng iyong kaaway? Tumango si Charlie. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan sa Zelok City sa loob ng maraming dekada. Pero kahit ganun, mahahanap ako ng kalaban ko. Kaya, sa kanyang pambihirang kakayahan, hindi dapat mahirap para sa kanya na magpadala ng isang tao na lumapit sa akin. Sa wakas ay naunawaan ni Elaine kung bakit lumipat ang kanyang ama sa sandaling ito ay nakalabas mula sa ospital. Ito pala ay sinusubukan niyang iwasan ang kanyang kaaway.
Gayunpaman, naniniwala si Elaine na hindi maaaring maging especially iya si Jeric na ipinadala ng kaaway ng kanyang ama. Tay, hindi ko akalain na si Jeric ay isang undercover na ahente na ipinadala ng iyong kaaway. Ang iyong kalaban ay nagpadala ng isang tao upang pumatay sa iyo noong isang buwan. Imposibleng lapitan niya ako sa parehong araw. Matigas na sabi ni Elaine sa ama. Tumango si Charlie. Well, may sense ang sinabi mo. Malayo ang Dragon Roost kay Vayne. Simula nang makita niya. Para patayin ako, ito ay. Imposibleng magpadala siya ng mga undercover na tao para mapalapit sa iyo. Ito ay isang hindi kailangan. Gumalaw. Iyan ay H. Hindi ako tumutol na kasama mo siya. Nakahinga ng maluwag si Elaine sa kanyang puso. Hanggat hindi tinatrato ng kanyang ama si Jeric bilang especially iyan ng kaaway, magiging maayos ang lahat. Tay, tatanungin ko si Jeric tungkol sa pamilya niya mamaya. Kabanata 438. Okay. Pagkatapos, sinabi ni Elaine sa kanyang ama, Tay, hindi na ako nagtatrabaho sa cafe. Tumingin si Charlie sa kanyang anak at sinabi, Nakaamali ka ba? Sinabi sa kanya ni Elaine ang tungkol sa pakikipagtagpo nila ni Zach, Cameron, at Josh sa cafe. Zach. Hindi ba siya mula sa numero 1 mayayamang pamilya sa gitnang rehiyon, ang pamilyang Laurier? Tanong ni Charlie na kumikinang ng husto ang mga mata. Tumango si Elaine. Ang boss ng Starlight Cafe ay ang pamilya Laurier. Galit na sabi ni Charlie. Ang pamilya Laurier ay umasa sa Cloudsea sect upang dominahin ang Dragon Roost at ang Riverrun. Halos monopolyo nila ang maraming industriya at pamilihan sa dalawang probinsyang ito. Mga hate sila ng mga negosyante mula sa dalawang probinsyang ito. Pagkatapos, tumingin sa kanya si Charlie at nagtanong. May ginawa ba sa iyo si Zach? Umiling si Elaine. Hindi. Nagkataon na naroon si Jeric at pinaalis sila. Pagkatapos, sinabi ni Elaine kay Charlie ang ginawa ni Zach at ng isa pa. Nabanggit niya na sumakay sila sa kotse ni Zach, at dinala sila ng huli sa isang abandonadong pabrika. Sa wakas, binanggit niya na binugbog sila ni Jeric kay Zach. Pagkatapos pakinggan si Elaine, sinabi ni Charlie na may pagpupursige sa kanyang mga mata, ngayon sigurado akong si Jeric ay hindi especially iya ng aking kaaway. Bakit? Na-curious si Elaine. Dahil ang aking kaaway ay isang mahalagang tao sa Cloudsea sect, at ang pamilya Laurier ay may malalim na relasyon sa Cloudsea sect kung si Jeric ay ipinadala ng aking kaaway upang magtrabaho ng palihim, hinding-hindi niya sasalakayin si Zach Charlie na napakatatag. Tumango si Elaine na parang may naintindihan. Nakikita ko. Dumating ang gabi. Sa isang marangyang asyenda sa Zelok City, nakaupo sa isang leather na sofa sa sala ang tatlong tao na may bogbog na mukha at namamagang notes. Mr. Laurier, masakit pa ba? Isang matandang nakasuot ng mahabang damit ang tumingin sa isa sa mga kabataan na namamaga ang mukha. Itong binatang namamaga ang mukha ay si Zach. Para naman sa dalawa pang binata na may bogbog sa mukha at namamaga ang ilong, sila ay sina Cameron at Josh. Bagamat nilagyan nila ng gamot ang mga namamagang mukha nila, sobrang sakit pa rin nila. Napatingin si Zach sa matandang nasa harapan niya at masungit na sabi. Hindi mo ba nakikita kung gaano kamaga ang mukha ko and bakit mo ako tinatanong kung masakit ba? Ang matandang ito ay ang mayordomo ng pamilya Laurier sa manor ng Dragon Roost. Mabilis na humingi ng tawad ang mayordoma. Huwag kang magalit. Ginoong Laurier. Hindi ko dapat sinabi yun. Ako. Nalaman mo na ba ang hiniling kong imbestigahan mo? Tanong ni Zach na kumikislap ang mga mata. Galit. Sabi. Ang mantikilya at, Mi Laurier, nalaman ko na ang iyong sasakyan ay naibenta sa mga segunda manong sasakyang barko. Maging. Ano ang gagawin niya sa aking mga farer sa isang wind-hand na tindahan ng kotse na sinampal ni Zach ang armrest ng kanyang der at tumayo? Pagkatapos, harakrement sa sakit. Awak. Masakit. Lumalabas na siya ay mga gawa na siya at ang kanyang banda at kahoy, ngunit nakalimutan niya na ang pangunahing Audi ay ang kanyang pagkahulog, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay nabali at naginguran. Dahil sa bali, Hia Giale. Nakabalot si Hia Pull-ins. Nakabalot sa mga bendahe.
Napakasakit ng sampal kaya napasigaw si Zack. Mr. Lorser, okay ka lang? Nagtatakang tanong ng pasanin. Mas pangit pa sa bet si Zack. Rawr. It took him a lot of effort to the pain looked at the butler and said with hatred. Ibinalik mo na ba ang sasakyan ko? Sumagot ang mayordomo, ibinalik namin ang kotse, ngunit ibinenta ng lalaki ang kotse sa isang segunda manong tindahan ng kotse sa halagang $600,000, kaya gumugol kami ng $600,000 para bilhin ito. Galit na sabi ni Zack. What my limited edition Elite Ferrari is worth $2 million, at nabili ko lang wala pang 3 buwan ang nakalipas. Ibinenta niya ito sa halagang $600,000. Pagkasabi noon ay itinaas ni Zack ang kamay at akmang sasampalin ang armrest ng upuan. Pero, akmang ihahampas ni Zack ang palad niya, agad niya itong binawi na para bang naalala niya ang sobrang sakit ng sampal kanina. Dapat kang maghukay ng malalim at tulungan akong mahanap si Jerick. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ko mailalabas ang galit sa puso ko. Agad na sumagot ang mayordoma ng may paggalang, Oo, Mr. Laurier. Kabanata 439. Kinabukasan, dumating ang isang bagong BMW sa lumang residential complex kung saan nakatira si Elaine. Napatingin si Elaine kay Jerick na bumaba sa kotse at nagtatakang nagtanong, Jerick, nagmaneho ka ba ng bagong kotse? Tumango si Jerick. Ibinenta ko ang Ferrari sa halagang $600,000 kahapon, kaya bumili ako ng bagong kotse gamit ang perang iyon. Nagulat si Elaine. Ibinenta ni Jerick ang Ferrari ni Zack. Bukod dito, bumili siya ng bagong BMW gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kotse. Well, Jerick, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elaine. Sabi ni Jerick, ayos lang. Ginamit ko ang pangalan at impormasyon ni Zack para makabili ng sasakyan. Si Jerick ay may kapangyarihan ng God's Eye, kaya alam niya ang lahat tungkol kay Zack basta ay activate niya ang God's Eye. Sa makatuwid, pagkatapos suriin ng mga tao ng segunda manong tindahan ng kotse ang impormasyon, na kumpleto nila ang deal. Napansin ni Jerick na nag-aalala pa rin si Elaine, kaya inibon niya ang usapan at sinabi kay Elaine, Elaine, nandito ako para gamutin ang tatay mo ngayon. Gaya ng inaasahan, napalingon si Elaine. Tumingin siya kay Jerick at nagtanong, gagamot mo ba ang aking ama? Tumango si Jerick. Tama na. Huwag mo akong maliitin. Ako ay isang medikal na estudyante sa Oakhaven University, at ako ay pinakamahusay sa dry needle treatment. Noon lang napagtanto ni Elaine na nakalimutan niyang tanungin siya tungkol sa kanyang major. Ang alam lang niya ay estudyante si Jerick sa Oakhaven University. Jerick, kaya mo ba talagang gamutin ang aking ama? Curious na tanong ni Elaine kay Jerick. Sabi ni Jerick, kahapon, nakita kong hindi makalakad ng maayos ang tatay mo. Hindi pa nakaka-recover ang ilang mana vessels sa kanyang binti. Kaya ko siyang gamutin ng tuyong karayom. Napangiti si Elaine at sinabing, akyat tayo sa itaas. Pumasok silang dalawa sa lumang gusali. Natural, walang elevator sa gusaling ito. Nakatira si Elaine sa ikalimang palapag, kaya kailangan nilang umakyat sa hagdan. Pag-akyat nila, sinabi ni Elaine kay Jerick, Jerick, kahit girlfriend mo na ako, wala ka pang sinabi sa akin tungkol sa pamilya mo. Sinabi ni Jerick, kung gayon sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang aking bayan ay Springvale, isang maliit na nayon na hindi kalayuan sa Vane. Ordinary farmer din ang parents ko. At mayroon akong isang kapatid na babae na nasa high school. Gayunpaman, dahil nagbukas ako ng isang catering company sa Oakhaven na may kasama, ang aking mga magulang ay dumating na sa Oakhaven upang magtrabaho sa aking kumpanya, at ang aking kapatid na babae ay nag-aaral din sa Oakhaven. Tungkol yan sa pamilya ko. May gusto ka pa bang malaman? Sa katunayan, tinanong ni Elaine si Jerick dahil gusto siya ng kanyang ama. Nagtiwala siya kay Jerick gaya ng pagtitiwala niya sa sarili niya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Jerick, medyo nagulat pa rin siya. Nakapagsimula na pala ng kumpanya si Jerick sa isang tao. Ano ang pangalan ng iyong kumpanya? Tanong ni Elaine. Narinig mo na ba ang Evermore Group dati? Tanong ni Jerick.
Tumigil si Elaine at hindi makapaniwalang tumingin kay Jeric. Nagtanong si Jeric, ano ang mali? Tuwang-tuwang sabi ni Elaine, kaya ikaw ang founder ng Evermore Group. Paborito ng mga kaklase ko ang mga ulam sa Evermore Diner. I love the food there very much. Hindi ko ginawa. Asahan mong magiging boss ka ng Evermore Group. Tuwang-tuwa talaga si Elaine. Hindi niya inaasahan na si Jeric ang amo ng Evermore Diner, ang restaurant na naghahain ng paborito niyang pagkain. Si Jeric ay umubo ng may pagmamalaki at sinabi, mula ngayon, ang bawat takeout na i-order mo sa Evermore Diner ay walang bayad. Agad nang umiti si Elaine, at ang kanyang mga mata ay nag-curve into crescent moons. Ikaw na mismo nagsabi. Huwag mong pagsisihan. O-order ako ng maraming ulam. Hindi ako magsisisi. Kumain ka lang hanggang sa mabusog ka, seryosong sabi ni Jeric. Niyakap ni Elaine si Jeric at sinabing, mukhang nakahanap na ako ng mabuting soyfriend para hindi na ako mag-alala tungkol sa pagkain sa hinaharap. Umakyat silang dalawa sa ikalimang palapag, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Binuksan ni Elaine ang pinto gamit ang susi at pumasok silang dalawa. Sinalubong ni Jeric si Charlie na nakaupo sa upuan sa sala. Jeric, upo ka. Tinuro ni Charlie ang upuan at sinabi kay Jeric. Hiniling pa niya kay Elaine na buhusan ng kape si Jeric. Gayunpaman, sinabi ni Jeric kay Charlie, Mr. Powell, hindi ko kailangan ng kape. Nandito ako para gamutin ka ng tuyong karayom. Hindi mapigilan ni Charlie na matigilan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na babae, na parang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Elaine sa kanyang ama, Tatay, si Jeric ay isang medikal na estudyante sa Oakhaven University. Siya ay major sa dry needling. Gayunpaman, ngumiti si Charlie kay Jeric. Jeric, nakatanggap na ako ng dry needling sa ospital, pero hindi masyadong effective. Gayunpaman, sinabi ng doktor na aabutin ng kalahating taon para tuluyang maibalik ko ang kanyang kalayaan sa paglalakad. Sinabi ni Jeric, Mr. Powell, kung hahayaan mo akong gamutin ka ng tuyong karayom, maibabalik ko ang iyong kakayahang makakilos ng malaya sa loob ng 1 oras. Parehong natigilan sina Charlie at Elaine. Sa loob ng 1 oras, maibabalik ni Charlie ang kakayahang maglakad ng malaya. Para kay Charlie, ito ay walang iba kundi ang pagmamayabang. Maging si Elaine, na may walang katapusang tiwala kay Jeric, ay nadama na imposible ito. Kabanata 440. Nakangiting sinabi ni Charlie kay Jeric, Jeric, dapat kang matutong maging mapagkakatiwalaan bilang isang doktor. Hindi mo dapat masyadong ipagmalaki ang mga epekto. Siyempre, pinapuna niya si Jeric sa hindi pagsasabi ng totoo, at nagawa niyang maging isang mabuting doktor. Siyempre, medyo nadismaya siya kay Jeric. Hindi magiging. Naisip niya na si Jeric, na magaling sa martial arts at nagligtas kay Elaine, ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang anak na babae. Ngunit ngayon tila ang binatang ito ay medyo mayabang at hindi mapagkakatiwalaan. Mr. Powell, tama ka. Ang mga doktor ay dapat na maaasahan at mapagkakatiwalaan. I can assure you na kaya kong gamutin ang sugat mo sa binti sa loob ng 1 oras. Nagsasabi ako ng totoo. Gayunpaman, hindi nagmamadaling sabi ni Jeric. Nagkaroon pa nga ng aura ng katwiran sa pagitan ng kanyang mga kilay, at naging dahilan para hindi magduda ang iba sa kanyang sinabi kahit kaunti. Naalala ni Elaine na tila hindi nagyabang si Jeric sa harap niya. Siya ay isang tao sa kanyang salita. Bukod dito, madalas gumawa si Jeric ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kaya, sinabi ni Elaine sa kanyang ama, Tay, bakit hindi mo hilingin kay Jeric na subukan ito? Baka kaya kanya talagang pagalingin. Tumingin si Charlie kay Jeric na may matuwid na ekspresyon. Parang hindi naman siya nagbibiro. Sinabi niya kay Jeric, Okay, Jeric. Ipaubaya ko na sa iyo. Tumango si Jeric. Pagkatapos ay kumuha ng maikling stool si Jeric at umupo sa harap ni Charlie. Inilabas niya ang metal box para sa tuyong karayom mula sa kanyang bulsa. Hiniling niya kay Elaine na dalhin sa kanya ang alcohol lamp. Pagkatapos ay ibinulong niya ang pantalon ni Charlie.
Nakita niya na ang mga sisidlan ng mana sa mga guya ni Charlie ay nakaumbok, at ang kulay ay medyo itim. Mr. Powell, mukhang hindi nasugatan ang mana vessel sa binti mo sa car accident, kundi sa mga suntok at sipa ng isang tao, di ba? Tumingin si Jerick sa ibabaw ng mga sisidlan ng mana ni Charlie at tumangala kay Charlie para sabihin sa kanya. Nang marinig ito, nagulat si Charlie. Hindi niya maiwasang magtanong, paano mo nalaman, Jerick?